ang kauna-unahang Bangsamoro Card. Ating pasasalamat sa lahat na naging parte sa pagbuo at pag-conceptualize ng ating Bangsamoro Card. Of course, let's give a round of applause for our dignitaries in front right now. Maraming salamat mga ma'am and sir. Ngayong opisyal nang nailunsad ang Bangsamoro Card, panahon naman upang mas makilala natin ang mga benepisyo at serbisyong hatid nito upang ipaliwanag ang mga pangunahing features at kung paano ito makakatulong sa ating mga benepisyaryo. Narito ang ating Chief ng Planning and Development Division ng Ministry of Social Services and Development. Ladies and gentlemen, let us welcome Mr. Mukhtar B. Abubakar. Okay pa po ba tayo? Okay pa po? Kung okay pa, pwede po pong maka-thumbs up? Sige, kasi mukhang seryoso na po masyado. Dapat po masaya tayo because we have officially launched our Bangsamoro Card. Sige po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Of course, I will just pay courtesy to our guest for today, to our keynote speaker, Barm Cabinet Secretary Muhammad Asmin K. Pendatun, our distinguished officials and representatives from other Bangsamoro ministries, offices and agencies, our development partners from UNICEF and the Australian Embassy in the Philippines, our key partners from G Exchange Incorporated, the Development Bank of the Philippines, the Philippine Statistics Authority, to the men and women of the Ministry of Social Services and Development, led by our hardworking Minister, Attorney Raisa Heradura Jajuri, along with our esteemed executive officials, who are here today with us, our Deputy Minister, Ustadra Noraini Tan Lim, our Bangsamoro Director General, Attorney Muhammad Muqtadir Ahmad Australia, our Provincial Social Welfare Officers, Ma'am Haja Emma S. Ali, and our Provincial Social Welfare Officer for SJD, Sir Haron P. Amer. Of course, we would like to thank our partners from the Provincial Local Government Unit of Maguindanao del Norte, being represented by Bari Shahida Biruar Mastura, the Chief of Staff. Our partners from the local government unit, fellow government workers, our newest program beneficiaries. Pwede po bang tumayo yung ating mga beneficiaries from our para-social workers po? Saan po kayo? Pwede po bang tumayo? At palakpakan po natin ang ating mga beneficiaries na dito. Nasaan naman po ang ating mga child development workers? Pwede din po ba tayo tumayo? Ayan po sila. Saan naman po ang ating mga dakila beneficiaries? Ang ating mga solo parents? Ayan po, palakpakan din po natin sila. At nasaan naman po ang ating mga cook beneficiaries? Okay, andito din po sila ngayon. Maraming salamat po. Kayo po talaga yung start ng ating programa ngayong umaga. Alhamdulillah, we have officially launched the Bangsamoro Card, which is a milestone made possible through the collaborative dedication, commitment, and collaboration with everyone present today. This achievement is a commitment or a testament to our shared vision of providing more accessible, inclusive, and dignified services for our program beneficiaries. Ang ating maikling presentasyon ngayong araw ay magbibigay paliwanag sa key features ng ating newly launched Bangsamoro Card. At bago po natin talakayin iyon, ay pag-usapan muna natin ang mga hamon na matagal nang nararanasan ng ating mga program beneficiaries. Marami po sa ating mga kababayan dito sa Bangsamoro ang nahihirapang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan kapag kumukuha ng serbisyo sa gobyerno. That is a reality. Mailan po kailangang bumiyahe ng malayo para lamang makatanggap ng kanilang assistance. May mga pagkakataon ding nahihirapan ng ating mga beneficiaries na malaman kung naipadala na ba ang kanilang benepisyo o mga tulong na intended sa kanila. At tayo sa manual na proseso, nagkakaroon ng posibilidad ng doubling payout or minsan po worst case scenario ay ang paggamit ng maling pagkakakilanlan. Ito ang mga isyong nais sagutin at nais tugunan ng ating Bangsamoro Card. Ngayon, ano nga ba ulit ang Bangsamoro Card? Sa madaling salita, ang Bangsamoro Card ay isang
beneficiary identification card, no? Or ID, na maaari rin gamitin bilang ATM card. Hindi na po kailangan magdala ng maraming dokumento para mapatunayan ang inyong pagkakakilanlan. Mas mabilis na rin matatanggap ang mga financial assistance na mas ligtas at mas maayos na paraan. At ulitin ko po, ang pinakalayunin nito ay gawin mas mabilis o mapadali, mas ligtas at mas transparent ang pag-aatid ng serbisyo ng Bangsamoro Government sa ating mga beneficiaries. Ngayon po, tingnan po natin ulit ang ating Bangsamoro card. Kung makikita po natin sa screen, unang-una po, no, klaro po, ito ay magsisilbing beneficiary identification card currently ng mga MSSD beneficiaries. Kapag kayo ay rehistradong beneficiary po ng mga programa ng MSSD, ito ang magsisilbing opisyal ninyong isa sa mga opisyal ninyong pagkakakilanlan sa ating mga programa. Pangalawa po, ito ay ATM-enabled card. No? ATM po siya. Ibig sabihin, kapag ang inyong beneficial assistance ay pinadala sa inyong account, maaari ninyo itong ma-withdraw gamit ang card na ito sa mga nearest ATMs na suportado ng ating partner banks. Dinisenyo rin po ito upang maging ligang financial assistance. Hindi na kailangan maghintay ng matagal sa manual na proseso. Ikalawa, mas ligtas ang inyong tulong pinansyal mula sa ating... Ladies and gentlemen, ang Bangsamoro Card ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Ito ang unang hakbang tungo sa ating pinapangarap na One Bangsamoro Card. Ito ang ating bisyon para sa mas mabilis, mas matalino at mas eksklusibong Bangsamoro Government. As a closing